Sumampa na sa higit 100 piso ang presyo ng diesel sa Zamboanga City. Ang mga PUV driver doon umaaray na. Live mula sa Zamboanga City, nasa frontline ng balitang yan, si Christian Dumabok. Christian, may pila ba dyan sa kabila ng pagsampa nga ng presyo ng diesel sa 100 pesos? Cheryl, makikita natin sa likod ko ngayon ang mga sasakyan sa gasolinahan ito dito sa Zamboanga City. Patunay na marami pa rin ang nagkakarga sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Umaaray ang mga driver pero walang magawa kundi magpakarga pa rin ng krudo dahil kailangan ito sa kanilang hanap buhay at araw-araw na biyahe. Ngayong araw nagsimulang sumampa sa higit 100 piso ang presyo ng petrolyo dito sa Zamboanga City. 101 pesos and 90 centavos kada litro ng diesel, habang nasa 89 pesos naman ang gasolina. Kasunod yan ng ikalawang round ng big time oil price hike ngayong Martes. Ang ilang tricycle driver at motor taxi driver na nakausap namin kanina umaaray sa presyo ng petrolyo. Nababawasan ang kanilang kita, lalo't wala rin naman daw taas pasahe na ipinatutupad sa kanila. Nananawagan sila sa gobyerno na pababain ang presyo ng petrolyo. Cheryl, dito sa gasolinang ito, nagtatrabaho ang viral gasoline boy na si Alkindar Amin. At kasama ko siya ngayon dito. Gabi sa'yo, Alkindar. Good evening po, ma'am. Alkindar, kayo ba dyan? Sapat pa yung supply nga ng diesel at gasolina? Pahirapan na po kami, ma'am, sa supply ngayon sa fuel natin. Kung mag-order man ho kami, ma'am, pag diesel, diesel lang talaga. Pag gasolina, gasolina lang. So ngayon po, nag-order po kami ng gasolina at saka diesel, ay bukod tanging diesel lang ang na-deliver sa amin kasi wala daw ethanol ang gasolina namin. So wala kami choice po kundi i-accept na lang po ang diesel for the meantime para po ma-serve yung mga customer namin. Ano ba yung nangyayari kapag nagka-calibrate sa gasolinahan? Ano yung epekto niyan sa mga gasolinahan Usually at po, mga nagpapakarga? Usually po, napakahalaga po yung pag-calibrate ng FAM. Alam niyo po kung bakit. Para po ma-monitor natin dito na sakto po yung naibibigay natin na fuel sa mga customer natin. Yun po ang ginagawa ko everyday para po ma-ensure na kung magbili sila ng 100 pesos, ganitong litro yung may bibigay namin sa kanila at hindi kulang. Saktong-sakto, okay na po, hindi magsobrang mga 2 goods po. Ako naman may tanong ako, meron bang tamang paraan ng pagpapakarga? Mas nakakatipid ba kapag patay ang makina habang ikaw ay nagpapakarga? Yes po, mas mainam po na nakapatay yung makina ng sasakyan kasi nasa rules po namin na dapat pag nagpakarga ay i-off po ang makina kasi po unang-una doon para po ma-save yung pinakarga namin at the same time safe po yung sasakyan at the same time yung tao. Saan po kasi nag-misload kami na akala namin nandito yung sasakyan, yung pala diesel. That is why napakahalaga po yung pag-switch off ng makina while refueling their sasakyan po. Paano nyo sinisiguro na hindi aapaw ang gasolina sa tangke kapag ikaw ay nagpapa-full tank at gusto ng customer sagad natin, full tank natin, sagad. How do you make sure na hindi mangyayaring umapaw? Binibigyan po namin ng konting space mula sa tangke yung nozzle. Sinisilip namin para siguradong sagad na sagad yung paglatay namin. At the same time, monitor namin na hindi talaga siya mag-awas. So instead na click number 1, tapos may click yan doon sa nozzle, i-half click lang namin pag malapit na po ang full tank. Kasi pag pinabayaan mo yun, malamang sa labas po ang fuel. Lalo pat grabe na ang taas ng fuel ngayon, talagang mura ang aabutin namin mga pamboy. So yun po ang napakahalaga, tingnan namin, ilagay namin sa half click, kami na mag-control, pagpabayaan po ang nozzle. Alkindar, may mensahe ka ba sa pamahalaan? Ngayon lumampas na nga sa 100 piso ang kada litro ng diesel at posible pang tumaas. Yes po, madam, according sa research ko, patuloy pa itong tataas yung price ng fuel natin all around the Philippines. Kami po dito, pumalo na yung diesel namin sa 101.90, almost 102 na to. Talagang umaaray na yung mga customer namin, aga pa kanina.
So yung mensahe ko lang po sa gobyerno natin, sana ay mabigyan sila ng sa lalong madaling panahon ng fuel subsidy. Itong mga jeepney driver natin, not just only jeepney driver, pati na po sa mga agrikultura at fishery sector po. Yun lang po, madam. Maraming salamat, Alkindar Amil at Christian Dumabok. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.